Xingchen, pumunta ka sa punong tanggapan ng kumpanya bukas ng alas 9 ng umaga. Si Secretary Liu, ang Assistant Director ng Marketing Department, ang magdadala sa iyo. Tay, ayoko pumunta. Gusto kong maging isang singer. Singer, anak ni Shen Guodong magtatanghal sa nightclub. Tapos hahatulan sa G. Hindi ito pagtitinda ng kanta. Ito ang pangarap ko. Sinuportahan din ako ng nanay ko noon sa pagkanta. Huwag mong isama ang nanay mo sa usapan. Kung nabubuhay siya, hindi niya papayagang magkalat ka. Ngayon na lumabas ka sa pintuang ito. Huwag kang umaasa sa kahit isang sentimo mula sa pamilya. Kukunin ang bahay, sasakyan at credit card lahat. Kung hindi ka umaasa, ayos lang. Kaya kong mabuhay ng mag-isa. Bituin. Tara na. Zero zero, 0.0. 00, 0 oras. Ayun. Ang anak ay katulad mo, matigas. Pero napakahirap ng landas na ito. Wow! Matapos ang 3 buwang paligsahan, at milyong boto mula sa mga netizen, ang grand champion ng ikatlong season ng Dream Voice ay Shen Xingchen. Ah! Xingchen, may gusto ka bang sabihin sa mga manonood sa buong bansa? Tatay, nakita mo ba? Hindi ako umaasa sa'yo. Kaya kong tumayo sa pinakamataas na lugar. Shen Xingchen Qianhua. Shen Xingchen ang galing, Shen Xingchen ang galing. Shen Xingchen ang galing. Xingchen, samantalahin mo ang pagkakataon. Eksklusibong kontrata ng Qianlai Media. 3 taon, hatiin sa 37, ikaw ang 3. Nakapirma ka na, bukas simula na ang pagiging top tier reserve mo. Ate Chen, nagtitiwala ako sa'yo. Ganyan ang dapat gawin ng matatalinong tao. Magandang gabi, sistema ng tiwala. Matulog ka na ng maaga. Mula bukas, magiging abala ka na. By the way, talagang hindi ka nakikipag-ugnayan sa tatay mo. Hintayin kong makatungtong sa pinakamataas na lugar. Darating siya para hanapin ako. Kaya't sana umakyat ka sa pinakamataas. Ate Chen, maraming tao sa mall ngayong gabi. Xingchen, nakansela ang show sa mall ngayong gabi. Ano, bakit? Nakapag-makeup na ako. Sabi ng organizer, wala ka ng appeal, walang ticket sales. Naghanap sila ng isang short video influencer sa huling sandali. Mura na, marami pang followers. Pero kulang pa ako ng 5,000 sa upa ko ngayong buwan. Hello, mahina ang signal. Tawagan na lang ulit kita mamaya. Mga tala ng transaksyon, sentro ng seguridad. Ano bang magagawa sa 4,800? Muling naabot ng Shen Group ang pinakamataas na halaga sa merkado. Pangulo Shen Guodong. Nangungunang sa Forbes Mainland Rich List. Nanalo ka, Dad. Nanalo ka. Nanalo ka. Nanalo ka. Susunod, tinatanggap natin ang influencer na si Xiao Igyao. Xingchen, may sasabihin ako sa'yo. Naka-ospital ang tatay mo. Anong sakit? Heart attack, dinala siya sa emergency kagabi. Nasa IH siya ngayon. Xingchen, maaari ka bang bumalik para makita siya? Ano man ang mangyari. Tatay mo siya. Anong ospital? Mga kamag-anak ba, tapos na ang oras ng pagbisita. Bumalik na lang bukas.
Bakit? Bakit lahat ng ginagawa ko ay mali? Nanay, ikaw ba yan? Bituin. Bukas, mag-report ka sa grupo. Alaynan. Hindi na ako kakanta. Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Negosyo? Anong klaseng negosyo? Teknolohiya at metaverse na oportunidad. Gaano karami? 5 milyon. Kasunduan sa pagtaya. 1 taon. 5 beses ang balik. 25 milyon talo. Kung matalo ako, susunod ako sa iyo. Hindi ko nababanggitin ang pagnenegosyo. Matalino ka na. Pa. Ngayon, hindi ako matatalo. Hayaan mong makita ko yan. Ano talaga ang natutunan mo? Mga kaibigan. Ngayon, mayroon akong ilalabas na hindi lamang isang proyekto ng Metaverse. Kyoto Hanami. Ito ang kauna-unahang Metaverse ecosystem na malalim na pinagsasama ang tradisyonal na kultura ng Japan, virtual na social interaction at digital real estate. Isipin mo, maaari kang nasa ilalim ng ulan ng mga cherry blossom sa Kyoto. Bumili ng isang virtual na tahanan. Imbitahan ang mga kaibigan mula sa buong mundo na bumisita. Maaari kang mangolekta ng mga orihinal na digital na damit na may pahintulot. Habang tumataas ang halaga ng merkado, maaari kang magsuot ng virtual na kimono para dumalo sa online na pagdiriwang. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Shen. Ako mismo ay unang bibili ng 1 milyon. May mga ideya at tapang ang batang ito. Ipinahayag ko ang Kyoto Hanami Project. Ako mismo ay nag-subscribe ng 50 milyong. Salamat sa tiwala, Guru Zhou. Ginoong Shen, Ginoong Shen. Yung kanina, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong libreng exposure. Nasa ika-6 na trending na ito. Nagsimula pa lang ito. Kumontak sa technical team. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang demo na naka-launch. Meta, ang konsepto ng metaverse ay tumaas ng positibo 25-6. Meta, isang misteryosong kumpanya sa teknolohiya ang naging pinakamalaking dark horse positibo 25-6. Virtual Villa, isang misteryosong kumpanya sa teknolohiya ang naging pinakamalaking dark horse. Virtual Villa, bumalik sa tag-init. Inaasahan ang cherry blossom viewing sa Kyoto, nakapag-book na ng Virtual Villa. 505. 10030. 100 15,000. 115,000. Sa loob ng 3 buwan, ang halaga ng Xinjiang Technology ay umabot sa 2 bilyon. Ano ang sikreto ng iyong tagumpay? Nakikita ang hinaharap, tapos tatakbo ka sa unahan ng nakaraan. Yun lang. Ang daming sinasabi ng front-end. Pero wala pang 1/3 ng back-end code ang tapos. Kung ipopost na to online, baka mag-crash agad yan. Hay! Sabi ni Boss Shen, unahin daw ang marketing bago ang development. Ngunit ang gusaling ito ay nakabitin. Tagay para sa Star Technology. Tagay. Ah! Bigla ang balita, pinagsamang pahayag ng mga departamento tungkol sa pag-iwas sa mga panganib ng dayuhang. Pagsasakatawan ng kultura sa virtual real estate. Oh! Ipinagbabawal ang dayuhang tema ng kultura. Kumpletong pagsusuri. Mga proyektong nakuha na. Epekto ay naghihintay. Ah. Paano nangyari na tumama tayo sa pulisiya? Kulturang banyaga. Ginoong Shen, anong gagawin natin?
Ginoong Shen, ang proyekto ay pinilit na inalis. Lahat ng mga subscription ay hindi wasto. Ang mga naunang bayad ay kailangang ibalik ng buo. Kasalukuyang pondo sa libro. Diretsong sabihin ang resulta. Buwan ng netong gastos. Kompensasyon para sa pagtanggal ng team sa kiki-ampersand. Pena para sa paglabag sa kontrata ng server. Rent ng opisina. Gasto sa serbisyo ng kwarto. Kabuuan, 673,000. Kita, wala. Mayroon pang utang sa bangko. Magandang araw po, Ginoong Shen. Ang business law ng inyong kumpanya sa aming bangko, na may huling 4 na numero 3,827. Ang halagang kailangang bayaran ngayon ay 420,000. 3 araw ng overdue. Pakiusap, ayusin agad upang hindi maapektuhan ang iyong credit record. Naiintindihan ko na. Hindi pinapansin ang mga patakaran sa bansa, hindi marunong umayon sa panahon, mahirap magtagumpay. Umayon ka man sa panahon, mahirap pa ring magtagumpay. Akala ko tama ang pinili kong landas. Akala ko magagawa ko na ngayon. Hindi marunong umayon sa panahon. Mahirap maging matagumpay. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Mula pagkabata, gusto kong maging doktor. Ganoon din ako, ang magligtas ng buhay ay napakasagrado. Ngayon, lahat ng bagong estudyante tumayo. Basahin ang panata ng mga mag-aaral ng medisina. Nakasalalay ang kalusugan. Nakasalalay ang buhay. Ako ay voluntaryong maglilingkod sa medisina. Ito ang inyong unang guro. Kilalanin siya ng mabuti. Ah! Of. Hindi ko ito kayang tiisin. Anong klaseng medisina ito? Siguro ito ang unang pagkakataon. Unti-unti lang ay magiging maayos. Ang pagwawalang bahala sa mga patakaran ay ang pinakamalaking panganib. Ano ang mga patakaran ng buhay? Itinatag na tama. Itinatag na tama ay anatomya. Ay anatomya. Ay patolohiya. Opera. Mabait si Xiaomi. Ayaw kong magpabakuna. Masakit. Xiaomi, tama ba? Gusto mo bang magkwento si kuya ng isang biro? Anong biro? May isang maliit na kuneho na pumunta sa ospital para magpabakuna. Tinanong siya ng nurse na tita, natatakot ka bang masaktan? Sabi ng kuneho, hindi. At pagkatapos, ang kuneho ay nasa huli. At sa wakas, hulaan mo kung ano ang nangyari. Ano? Nang dumating ang oras niya, tapos na ang gamot. Hihi. Ay, tapos na, hindi masakit ah. Kasi mas matapang si Xiaomi kaysa kay Xiaomi Yanzi ah. Anyway.
Utang sa bahay 8,300. Utang sa sasakyan 3,700. Utang sa sasakyan 3,700. Utang sa bahay at sasakyan. Utang sa bahay, utang sa bahay at sasakyan. Utang sa bahay at sasakyan. Pagsasanay ng bata 2,500. Shit, buwan na naman. Bahay, sasakyan, kalakal. Mga bituin ah. Narinig kong maganda ang kalagayan mo. Bahay, sasakyan, pahalagahan mo ito. 300 bahay, sasakyan. 300 bahay, ang industriya natin ay luho. Ang ideal sa aming larangan ay mga luho. Mabuti na lang at nakakapagtaguyod ng sarili. Mga utang sa bahay at sasakyan, mabuti na lang at nakakapagtaguyod ng sarili. Mga utang sa bahay. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Yikset, anong sinabi mo? Wala naman. Dr. Zhang. Nag-usap na kami. Ano ang sasabihin? Pagsusuri. Uwi para magpahinga. Bagamat mahal ang targeted therapy. Pero may bisa ito na higit sa 70%. Ang kalagayan ng pasyente ay matatag na ngayon. Talagang hindi mo na ba isasaalang-alang? Si Ilchi Zhang ay gumagastos ng mahigit 1,000,000 bawat taon mula sa sariling bulsa. Ibinenta ko ang bahay namin sa probinsya. Ngayon talagang wala na akong magawa. Sanayan na lang. Kayang iligtas ng medisina ang buhay. Pero hindi nito kayang iligtas sa kahirapan. Unang beses, kumanta. Tinanggal ng merkado. Tinalikuran ng kapital. Ikalawang pagkakataon, negosyo. Pinahinto ng mga patakaran. Nadurog ng realidad. Ikatlong pagkakataon, mag-aral ng medisina. Pinatay ng pera. Tinawanan ng tadhana. Wala bang paraan? Anong daan ang makakapagbago sa akin? Na hindi ako madadapa sa mga patakaran. Nanay, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Ito ay. Ang bagong itinatag na Future Strategy Department ng grupo. Ikaw ang presidente. Ang panimulang pondo ay 10 bilyon. Ang layunin ay muling buuin ang isang Shen sa pamamagitan ng bagong negosyo. Tatlong pangunahing bahagi, kultura, teknolohiya at kalusugan. Ikaw ang may buong pananagutan. CJ, hindi ka magtatanong kung bakit ka binigyan ng ganito karaming. Hindi magtatanong. Ngunit ang unang bagay, kailangan kong bumili ng isang ahensya ng talento. Nangungunang. Tatay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Sige na. Naghihintay akong makita ang resulta. Ginoong Shen, ano po ang dahilan ng inyong pagbili sa Xingchen Entertainment? Ayon sa aming nalalaman, hindi mo talaga nauunawaan ang musika o ang mundo ng aliwan. Magandang tanong ng mamamahayag na ito. Talagang hindi ko naunawaan ang musika o ang mundo ng aliwan.
Ngunit naunawaan ko ang kapital at ang plataporma. Hindi ako bumibili ng mga artista, kundi ng daluyan ng trapiko. Hindi ako nag-ipon ng mga yaman, kundi ng kapangyarihan sa pagsasalita. Wow! Umabot na sa 30 milyong manonood ang livestream ni Ginoong Shen. 6 sa 10 trending topics ay atin. Simula pa lang ito. Hindi pa ito maituturing na tagumpay. Ang aliwan ay isang daluyan ng trapiko. Ang tunay na labanan ay nasa susunod na metaverso. Ginoong Shen, ayon sa inyong kahilingan, muli naming inorganisa ang plano ng pagsunod para sa metaverso. Ang tema ay binago sa mga tanyag na bundok at ilog sa bansa, na nakatuon sa pamana ng kultura. Pangalawa, lahat ng digital na ari-arian ay kailangang patunayan ang copyright. Pangatlo, ganap na tinanggal ang mga elemento mula sa ibang bansa. Ayon ito sa mga hinihingi ng 7 kagawaran. Sa aspeto ng teknolohiya, ginagamit namin ang pinakabagong digital na teknolohiyang itlog lahi. Kayang isa na muling likhain ang Huangshan, Zhangxingji at Bazhaigu. Walang problema sa karanasan ng mga gumagamit. Sa larangan ng EUC, itinutuon namin sa teknolohiyang nagbibigay lakas sa pamana ng kultura. Nakipag-ugnayan na kami sa ilang opisyal na media. Interesado sila. Online na. Mula sa nangungunang lokal na koponan. Masigasig nilang binuo ang Shanhe Fantasy Digital na Turismo. Metaverse na proyekto. Opisyal na inilunsad ngayong araw. Unang batch na bukas, Cloud Sea Immortal Mountain Dam Scene. Isang halimbawa ng teknolohiya na nagbibigay kapangyarihan sa pamana ng kultura. Tuklasin ang mga bagong paraan sa digital na turismo. Sa loob ng isang linggo, umabot ang aking rehistrasyon sa higit sa 10 milyon. 77% ang antas ng positibong pagsusuri. Sa pagkakataong ito, talagang tama ang ginawa. Sumunod lamang sa Agos. Ngayon, ipinahayag ko ang 2 bagay. Una, mag-invest ang Shen Group ng 5 bilyon para itayo ang Xingshen International Hospital at magdadala ng pinakamodernong kagamitan at teknolohiya sa mundo. Pangalawa at pinakamahalaga, simula ngayong taon, 2% ng taunang kita ng grupo ay ilalagay sa Xingshen Medical Fund. Ang perang ito ay gagamitin para tulungan ang mga mahihirap na pasyente. Suporta para sa makabagong pananaliksik sa medisina. Hindi pa matagal ang pag-aaral ko sa medisina. Pero may isang bagay na malinaw sa akin. Kayang magligtas ng buhay ang medisina. Pero hindi nito kayang alisin ang kahirapan. Ngayon, gusto kong maging bahagi na lang ng nakaraan ang salitang iyon. Salamat po, Demi. Shen, salamat po. Tia, wag po kayong ganyan. Ang asawa ko ay nagkaroon ng cancer 3 taon na ang nakalipas. Mahigit 1 milyon ang halaga ng gamot bawat taon. Wala kaming pera. Kaya napilitan kaming umuwi. Walang magawa, napanood ko siyang mawala. Kung noon pa may ganitong pondo, tulad ng sa inyo. Tia, hindi na mangyayari iyon. Ang 3 pangunahing bahagi ng aming negosyo ngayon. Ang aliwan ay daan ng trapiko. Nangangasiwa sa pag-akit ng mga gumagamit at kabataang grupo. Ang metaverso ay representasyon ng teknolohiya. Nangangasiwa sa pagpapataas ng halaga at suporta ng patakaran. Ang medisina ay halaga sa lipunan. Nangangasiwa sa pagpapatibay ng pundasyon at pangmatagalang reputasyon. Ang tagumpay sa isang punto ay nakasalalay sa talento. Ang tagumpay ng sistema ng 20-20 ay nakasalalay sa paggamit ng pagkakataon. 20-20 gamit ang lakas ng patakaran. 20 gamit ang lakas ng puso ng tao. Bihirang bisita si Zhou. Napanood ni Shen Xingshen ang iyong press conference. Ito ay hindi isang negosyo. Pagputol, ito ay isang pagsasama-sama ng antas. Iwanan.
Iwanan, lumabas at makipag-usap. Iwanan, makipagtulungan tayo. CJ. Alainan. Ang prinsipe ng Tiansheng Group. May mga koneksyon sila. May mga mapagkukunan ng patakaran. Mayroon tayong pondo at teknolohiya. Mas malaki pa ang larong ito na pwede nating gawin. Singshen, magkaalyado na tayo ngayon. Pero hindi ka ba natatakot na traidorin kita balang araw? Nasa panig ko si Yang Master Zhu. Mas malaki ang mawawala sa'yo kung magtatraidor ka. Interesante. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo magagamit ang lakas na yan. Kailan kaya nakasama ang batang ito sa Tiansheng? Gusto niya tayong iwanan sa ere. Ngayon, hindi siya kayang galawin ni Wang. Hindi tayo pwedeng makialam sa Tiansheng. Hintayin mo. Darating din ang panahon na siya ay madadapa. Umupo ka. 3,000 na tahanan para sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang bayan. Kumpletuhin ang paglipat at pag-upgrade sa loob ng 2 taon. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng tradisyonal na real estate. Ito ang pagsubok na itinuro sa iyo ng Board of Directors. Kung hindi mo magagawa, ako na ang sasagot. Ang bilis naman. Alam mo bang gaano kahirap ang proyektong ito? Kasama ang mga interesadong partido. Mga nagmamay-ari ng lupa, tanggapan ng barangay, lokal na kapangyarihan, mga organisasyong pangkalikasan. Alam ko pero may plano ako. Una, gamitin ang kita mula sa Departamento ng Metaverso para pondohan ang bayad sa pagpapaalis. Ibigay ang buong tiwala. Pangalawa, gamitin ang pondo sa kalusugan para magbigay ng libreng pagsusuri at proteksyon sa kalusugan. Bumili ng tiwala ng tao. Gumawa ng komunidad na konsyerto at kapistahan sa pamamagitan ng entertainment section. Digital na bahagi, buhayin ang atmosfera. Buhayin ang atmosfera. Gamitin ang AI technology ng digital na kultura at turismo para sa mga inilipat. Ipakita kung ano ang hitsura ng bagong komunidad sa hinaharap. Hayaan silang makita ang hinaharap. Saka lamang sila magiging handang talikuran ang nakaraan. Sige, naghihintay akong makita ang resulta. Ay naku, nakita ko na. May elevator at hardin ang bagong subdivision. Mayroon pang activity center para sa matatanda. Parang totoong totoo. Lola, dito ka natitira mula ngayon. Masaya ka ba? Masaya ako, masaya ako. Kailan tayo makakalipat? Medyo mataas ang presyon ng dugo ng matanda. Mag-ingat sa pagkain ng magaan. Ginoong Shen, talagang iniisip nyo kami. Dahil dito, ako ang unang pipirma. Hahaha. Ginoong Shen. Ang rate ng pagpirma ay nasa 87% na. Isang buwan pa lang. Kapag nagkaintindihan, magiging maayos ang lahat. Suriin mo yung ilang tao na iyon. May nangyari kay Boss Shen. Sabihin mo, may nag-udyok sa internet. Sinasabi nilang iligal ang operasyon ng medical fund natin. Nanghuthot ng bayad sa medical check-up ng mga matatanda. At nag-organisa ng mahigit 10 mga inalisan ng bahay. Mamayang hapon ay pupunta sa harap ng munisipyo para magpahayag. At saka, kakarating lang ng audit team. Sabi nila ay mag-imbestiga. Ginoong Shen. Ako si Ligang, ang direktor ng ikalawang unit ng City Audit Bureau. Nakakuha kami ng ulat na may pangalan. Tungkol sa mga issue sa pananalapi ng Singshen Medical Fund. Mula ngayon, mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Malugod na tinatanggap ni Li. Lahat ng mga account ay handa na. Maaari itong suriin anumang oras.
Bukod dito, Lee. May hinala ako na ang nag-ulat ay may kaugnayan sa mga puwersang banyaga. Ito ang aming paunang ebidensya ng investigasyon. Kabilang ang AC tracking at mga tala ng transaksyon. Ikaw ang mag-check ng mga account, ako ang mag-check ng tao. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkulin. Naiintindihan. Naiintindihan ko. Simula ng pag-check ng mga account. Ngayon ay pakiusap na tawagin ang bagong leader ng Shen Group. Ginoong Shen Xingchen upang ipahayag ang hinaharap na ekolohikal na plano ng Shen Group. Tatlong taon na ang nakalipas. Ang Shen ay isang kumpanya ng real estate. Ngayon, ang Shen ay isang ekosistema. Ang kultura ang aming kaluluwa. Ang teknolohiya ang aming mga pakpak. Ang kalusugan ang aming pundasyon. Tatlong bagay na nagtutulungan. Walang isa man ang maaaring mawala. Wow! Simula ngayon. Hindi nahahabol ang Shen sa mga oportunidad, kundi lilikha ng mga oportunidad. Ayos. Wow! Talagang nagtagumpay ang batang ito. Ginoong Wang. Tanggapin mo na, nagbago na ang panahon. Wow wow! $301. Kaya pala. Palagi mong sinasabi sa akin ang sagot. Pero hindi ko kailanman naintindihan. Hindi ito tungkol sa pagbaligtad ng oras, kundi sa pag-aayos ng tamang pagkakataon. Mga nakaraang pagkatalo ay dahil palagi sa maling panahon. Na gumagamit ng sariling lakas upang labanan ang agos ng panahon. Sa unang pagkakataon, binigyan kita ng 5 milyong para makipagbuno. Upang malaman mo kung saan ang hangganan ng sariling lakas. Sa pangalawang pagkakataon, binigyan kita ng 1 bilyon upang magtagumpay. Upang makita mo kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng leverage ng mga yaman. Kapag ikaw ang nasa posisyong iyon, maiintindihan mo rin ang kusa. Tingnan mo ang tubig na ito. Kapag umihip ang hangin, nagkakaroon ng alon. Malaki na ang alon na nilikha mo ngayon. Pero ang susunod mong kailangang matutunan ay kung paano. Mapanatili ang mga alon para itulak ang malaking barko pasulong. At hindi lang mabasag sa dalampasigan. Kaya ang totoo ay gawing puwersa ang alon. Hindi hadlang. Naiintindihan. Naiintindihan. Nahuli na ang isda, dumating ka. Ang lahat na narito ay may kanya-kanyang pangarap. Gustong kumanta. Para sa mga gustong magnegosyo. Para sa mga gustong magligtas ng buhay.
Bawat isa sa inyo ay tulad ko 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Ang Shen Group ay maglalaan ng 1 bilyong pondo para suportahan ang bagong henerasyon ng mga nangangarap. Pero, may isang kondisyon. Kailangan ninyong pag-aralan ang negosyo, pag-aralan ang mga patakaran. Ang pinupunduhan ko ay hindi ang inyong mga pangarap kundi ang kakayahan ninyong gawing realidad ang mga pangarap. Ginoong Shen, ito ay pagsasama ng kapital. Dapat ay purong pangarap. May mga purong pangarap din ako noon. At pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag sa likod ng mall na kinansela ang palabas. Ang balanse sa bangko ay 4,800. Alam mo ba ang pinakapayak na pangarap sa sandaling iyon? Maaari mo ba akong tulungan sa upa? Hayaan mong mabuhay ang mga pangarap. Pinapahirapan mo ang mga pangarap na maging payak. Tinutulungan ko kayong matutong mabuhay. Alam mo ba ang pinakapayak na pangarap sa sandaling iyon? Maaari mo ba akong tulungan sa pagbabayad ng renta? Hayaan mong mabuhay ang mga pangarap. Pinapahirapan mo ang mga pangarap na maging dalisay. Nandito ako para tulungan kayong matutong mabuhay. Paninindigan. Isang mukha ng oras, paninindigan. Ang kabilang mukha ng oras, ebolusyon. Kung nabubuhay pa ang nanay mo, masaya akong makita kang ganito ngayon. Siguradong natutuwa ako. Laging nandyan si Mama. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Pa, gusto kong simulan ang isang bagong proyekto. Anong proyekto? Pananaliksik sa kalusugan sa kalawakan. Ang epekto ng microgravity sa kalusugan ng tao. At ang posibilidad ng medikal na pangangalaga sa kalawakan sa hinaharap. Napakalayo ng kalawakan. Sige na. 5 taon na ang nakalipas. Nagtanong ako sa aking sarili. Mayroon bang daan na makakapagbago ng anuman? Nang hindi napapabagsak ng mga patakaran. Gumugol ako ng 5 taon. Para makahanap ng sagot. Ang tunay na tagumpay ay hindi laban sa pagkatalo, kundi maging bahagi ng alon ng panahon at gamitin ang iyong lakas upang gawing alon ito. Pangalagaan ang mas maraming tao. Ang kabilang panig ng oras, ebolusyon. Gamitin ang lakas ng pagkakataon at kumilos ng naaayon, kaya't walang masama sa hindi kumilos.